Magandang araw mga kabayan, mga kaplas. Ang ating pag-uusapan ngayon ay kung paano tayo magiging masaya, makasurvive tayo sa araw-araw. Ang daming mga problema, ang daming mga sakit, problema sa bulsa, problema sa katawan, problema sa karamdaman, ang na-encounter natin araw-araw. Pero ang sikreto lang natin ay panatilihin natin maging masaya tayo. Dapat lagi positive tayo sa buhay. Paano ba magiging masaya? Ang pagiging masaya sa English ay happy. Ano ibig sabihin ng happy? Pag ikaw ay happy, magiging masaya ka kung ikaw ay honest. Kung tapat ka sa sarili mo, wala kang taong inaabuso, wala kang tinatapakan, tapat ka sa iyong pamilya, tapat ka higit sa lahat sa sarili mo. Yun ang pinaka-importante. Honest. H. So happy, H-A-P-P-Y. Happy. So H-I honest. So pagiging tapat sa sarili, tapat sa lahat ng bagay. Yun ang pinaka-importante. Pag naging tapat ka, magiging masaya ka. Pangalawa, A. Active. Panatilihin ninyo araw-araw ang mag-exercise. Maglaan kayo maski 30 to 45 minutes na exercise araw-araw. Kailangan active. Physically active. Emotionally active. Sexually active. Pero pagka hindi ka active, ang mangyayari niyan, malungkot ang buhay. Halimbawa, emotion mo, maraming stress, bagabag, problema. Hayaan mo ang problema. Malulusutan mo ang problema kung magiging positibo ang iyong buhay. Huwag mong isipin, yan ay darating at lilipas din. Pangatlo, yung passionate. So, H, honest, A, active, P, passionate. Ano ibig sabihin ng passionate? Madamdamin. So, pag ikaw ay madamdamin, yung trabaho mo, binibigyan mo ng damdamin. Yung sarili mo, binibigyan mo ng damdamin. Yung pamilya mo, yung mga mahal mo sa buhay, yung pagsiservisyo mo sa kapwa, may damdamin. Tulad ako, ang pagsiservisyo ko sa mga pasyente, may damdamin. Kaya madami ang mga gumagaling. May mga hindi gumagaling, siyempre, hindi naman tayo Diyos. Para pag sinabing gagaling sila, gagaling. Ang paggaling naman ay hindi lang sa doktor, kundi pakikipagtulungan, pakikipag-ugnayan ng pasyente at ng manggagamot sa tulong ng divine intervention. So dapat may manalangin, taos pusong manalangin sa Diyos, taos puso ang paghingi ng kapatawaran sa Diyos, taos puso bukal sa kalooban ang pagnanasa na gumaling. Ganon din sa mga taong naghihirap, yung gustong yumaman. Kung hindi man mayaman ay magkapera, lagyan mo ng damdamin. Lahat ng trabaho mo may damdamin. And then another P is patient. Pagka ikaw ay nagpapagamot, kailangan mo ng tiyaga. Wag mong isipin na bukas pag uminom ka ng gamot, magaling ka na. Hindi yan lahat. At hindi rin rayuman. Ngayon, inom ka ng gamot, bukas magaling na. Hindi ganon. Nakuha mo ang karamdaman mo sa loob ng mahabang panahon. Naiipon. Ayun, ang resulta, bukol, cancer, diabetes. Tama, diabetes, ang binibigay lang sa diabetes, pampakalma lang. Inom ka ng gamot ngayon, bukas, mataas na uli. So, lifetime. So, pagka naging matyaga ka sa mga natural na pamamaraan ng paggagamot, ang dami. Kaya nga sabi ng Diyos, nakita niya sa Genesis at nakita niya ang kanyang nilikha, mabuti. So nandiyan na lahat. Nilagay ng Diyos ang gamot, nilagay ng Diyos ang lahat sa prutas, sa gulay. Ang problema lang, hindi tayo kumakain ng gulay, hindi tayo kumakain ng prutas. Mas gusto natin yung mga may preservative. And then, pag palagi tayong masaya, palagi tayong happy, papasok na ang why. Ano yung why? Yang magiging bata ang ating mukha, magiging bata ang ating katawan, magiging bata ang ating kaisipan,
makakaiwas tayo sa mga pagtanda. Ngayon, dami yung mga iba't ibang mga kumpanya ngayon ay anti-aging, yung kuskus sa mukha, no? Yung mga vitamins, etc. Nasa paligid lang natin ang pampabata. Kumpleto sa tulog, stress-free, iwasan ang problema. Tapos, kung meron kang apo, iyakapin mo palagi apo mo, halikan mo, asawa mo, bigyan mo naman lang ng kahit 2 o 3 o 5 minuto na yakap sa loob ng maghapon. Isang beses lang, nakikita mo babata ang iyong mukha. At imbes na kung ano-anong ilalagay mong pangkuskus, nandyan ang aloe vera, pampabata ng mukha, nandyan ang mga lemon, pampabata ng mukha, nandyan ang carrots, iinumin, pampabata ng mukha, nandyan ang pipino, pampabata ng mukha. Okay? So, happy is H, honest, A, active, P, passionate, another P is patient, and then Y, young. Pag lagi kang masaya, a merry heart do it good like a medicine. Hindi yung laging tatawa ka, gamot. Hindi. A merry heart. Ang masayahing puso, talo pa ang gamot. Okay? So, maraming salamat sa inyo. Para sa iba pang tips, follow and share. Thank you.